Welcome back sa PS Rewind. Pasintabi muna at siguraduhin ang sikmura mo. At sana hindi ka kumakain ngayon dahil sa mga masiselang eksena. At lalong hindi ito pwede para sa mga bata, kaya sorry ka muna, boy. Skip video. Isang talentadong pulubi ang nakagawa ng perfume na nagagawang mahumaling at mapasunod sa kanya ang sino mang tao na makasalamuhan niya. Maski pa mga makapangyarihang tao na umabot na halos sambahin na siya ng lahat. What? Wait lang, pakicheck nga po muna kung nakasubscribe ka para hindi mo makaligtaan ang marami pang masasarap na rika. Noong 1738 sa France, pinanganak si Jean sa isang mabaho at masukal na bangketa ng isda ng kanyang irresponsableng ina na laging ginagawa ito sa mga sanggol niya para hindi mabuhay. Pero hindi tulad ng mga nauna ay nabuhay si Jean at bumungad sa kanya ang iba't ibang nakakadiring amoy sa paligid niya. Iniwan lang siya basta-basta ng nanay niya pero nahuli siya ng mga tao at binitay bilang kaparusahan sa tangkang pagpatay sa bata. Dahil dito ay pinadala sa ampunan ang bata para sa ale ay pera-pera lang ang mga bata. Nahahalata na nila ang kakaiba sa bata. Lumaki na hindi nakakapagsalita pero sobrang tindi ng pang-amoy nito. Nakabisado nito ang bawat bagay. Weirdo kaya nilalayuan ng mga bata. Paglaki ay natuto na nga siyang magsalita pero hindi sapat ang mga salita ng tao para pangalanan lahat ng amoy na alam niya. Libo-libo ang amoy na kabisado niya at naaamoy niya ito kahit kilometro pa ang layo, kahit nakatago pa. Para sa kanya, walang mabaho o mabangong amoy, kundi mga iba't ibang katangian ng amoy lang. Nagbibinata na at sikip na sa ampunan ay binenta na siya ng ale para magtrabaho. Pakaiwan sa kanya ng ale ay na-hold up naman ito pauwi, ginilitan at patay. Dito na natuto si Jean sa buhay. Magtrabaho araw-araw sa paggawa ng mga balat ng hayop. Isang araw ay sinama siya sa pag-deliver sa syudad at sumalubong sa kanya ang panibagong mundo ng iba't ibang amoy ng syudad at mga tao. Minsan ay napapahinto pa siya dahil masyado siyang naaantig sa mga napakasarap na amoy sa paligid niya. Habang busy ang boss niya na makipag-usap sa customer, ay hindi niya mapigilang sundan ang amoy na pumukaw ng interes niya at napunta sa isang tindahan ng pabango. Parang fiesta ito sa ilong niya. Narinig niya pa ang mga babaeng nagkakagulo dahil sa bagong labas na perfume na Amour and Psyche. Biglang malaanghel na amoy ang umagaw ng atensyon niya na para bang bumihag sa kanya. Hinagilap niya kung saan ito at nakita ang magandang dilag na nagbebenta ng lemon sa kalye. Nilanghap niya uli ang napakasarap na halimuyak ng babae kahit malayo siya. Kaso bigla na naman itong nawala. Pinaghahabol niya ito at nilapitan kakaamoy. Nabigla sa kanya ng una at inakalang bibili siya. Pero loko-loko talaga tong si Jean at imbis na magsalita ay dinikit ang kamay nito sa ilong niya na para bang drug addict. Natakot tuloy ang babae at tumakbo papalayo. Sinubukan niyang hanapin ito sa amoy pero sakto namang nagputukan kaya naghugulo siya ng amoy ng usok. Sinundan niya ang halimuyak at nakita ang dalaga. Lumapit siya ng palihim sa babae habang naghihiwa ito ng lemons. Nag-addict na naman si Bugoy at naramdaman na naman siya ni Lemon Girl. Nang makita siyang nag-addict ay sisigaw na ito. Sakto namang may dada ang tao kaya tinapan ni Jean ang bibig niya at nagtago. Nang makalayo na ang dumaan ay binitawan niya na ito. Kaso huli na ang lahat. Napatay niya si Lemon Girl pero wala siyang pake. Gusto niya lang ang halimuyak ng babae. Gustong malaman kung saan ba ito nanggagaling. Na-stress na nga siya dahil unti-unti na itong naglalaho at hindi niya alam kung paano niya ito ibabaon. Kaya iyak ka muna, Bugoy. Pakabalik niya sa boss niya ay pinagbubugbog siya nito dahil sa pag-awol niya. Kalaunan ay hindi siya makatulog. Hindi dahil sa nakapatay siya, kundi dahil reminiscing si Bugoy sa na-experience niyang halimuyak pero hindi naman niya makuha. Parang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Kaya dito nagsimula na malaman ang purpose niya sa buhay niya. Paano mag-preserve ng bango at paano ito makuha na hindi na mawawala sa kanya habang buhay. Samantala, isang kilalang perfumer na si Baldini na nakatira sa gitna ng tulay na nalalaos na. Hindi niya na alam ang gusto ng mga tao ngayon kaya palugi na rin siya. Arogante at hindi tumatanggap ng suhestyon na pag-aralan man lang ang sikat na pabango ngayon na Amour and Psyche. Pero palihim ay inamoy niya ito at sinusubukan alamin kung anong mga sangkap ang ginamit dito. Pero kahit ilang subok niya ay bigo siya at magaling talaga ang pagkakagawa ng pabango hanggang sa makatulog na siya kakasubo. Nagising siya sa pagkatok ni Jean dahil magdi-deliver na ito ng balat. Pinapasok ito sa loob at dito nagfiesta ng amoy si Jean. Gustong magpa-impress at nalaman niya ang pakay ni Baldini ay natanong nito, balak mo bang pabanguhin ito gamit ang perfume ng kakompetensya mo? Bakit? Amoy na amoy ko sa'yo eh. Hindi naman mabango yun kasi nasobrahan yun ng rosemary tsaka neto. Talaga ba? Tsaka ano pa? Pinakita sa kanya ni Jean ang lahat ng ginamit na sangkap dito at namangha si Baldini. Kaso nagalit ito nang niyayabangan na siya ni Jean na sinasabing ang ilong niya
niya ang pinaka-best sa Paris at sinubok siya na gumawa ng katulad na perfume at inaasahang mabibigo ito. Tinanggap ni Jean ang hamon at gumawa. Namamangha si Baldini sa bilis at kakaibang paraan niya. Pero nagagalit na ito sa maling proseso ni Jean at walang sukat-sukat. Kaya pinigilan na siya. Pero natapos niya na rin ito at pinaamoy kay Baldini. Nang subukan na nga ito ni Baldini ay Mamma Mia! Nagulat siya sa pagkamangha nang malamang ito nga ang Amor and Psyche. Natilihan siya dahil ilang minuto lang itong nagawa ni Jean. Pero sabi niya, hindi naman ito magandang perfume. Kung gusto mo, master, ayusin natin. Mas mabango pa. Kumuha siya ulit ng mga sangkap sa paligid at hinalo ito sa ibang paraan naman habang pinapanood siya ni Baldini. Nang matapos na siya ay pinapaamoy niya ito. Pero na-overwhelm na si Tanda at pinalabas na si Jean. Humirit pa si Jean na kung pwede daw ba siyang magtrabaho kay Baldini at sumagot naman na pag-iisipan niya. Pagpasok ulit ay binalikan niya ang ginawa ni Jean at nang amuyin ito, waring dinala siya nito sa Encantadia at may babae pang nag-I love you at humalik sa kanya. Pumunta agad ito sa boss niya at binili si Jean sa malaking halaga. Natawa si Kalbo. Nilustay ang pera sa alak, nalasing, nabagok, namatay sa ilog. Dito na natin mapapansin na lahat ng nangiiwan sa kanya ay namamatay. Salamat sa angking galing ni Jean dahil balik alindog ang business ni Bugoy. Gumawa ito ng dose-dose ng pabango na binabalik-balikan ng mga customer kaya tiba-tiba si Bugoy. Sa wakas ay tinuruan na niya si Jean kung ano ang wastong proseso ng paggawa ng pabango. Kinapapalooban ang pabango ng tatlong mahalagang parte. Ang head, ang unang impresyon, ang heart, ang umaakit sa pag-amoy at ang base na siyang tumatatak sa ilong. Nahati ito sa tiga-apat na sangkap na bumubuo ng tinatawag nating 12 notes. Nakwento niya ang sekreto ng ancient Egypt na para makagawa ng natatanging pabango na tumatagal ng ilang century na pumupukaw sa lahat ay nagdadagdag sila ng 13th note na kapag naamoy ito ng sino mang tao ay parang dinadala sila sa paraiso. Pero hanggang ngayon ay walang sino mang tao ang nakakagawa nito. Buong loob ni Jean na naisip na siya ang unang makakagawa nito. Sa pagkahumaling sa natutunan niya ay inalala niya ang halimuyak ni Lemon Girl na dinala pa nga ito hanggang sa panaginip. Nagising siya ni Baldini nang wala sa ulirat at nasabi ni Jean na gagawa siya ng kahit gaano karaming perfume na gusto niya basta turuan lang siya kung paano makuha ang amoy. Pumayag si Baldini. Tinuro nga sa kanya lahat. Pinakuluan nila ang libu-libong rosas at nakuha ang katas nito. Kaya kinabukasan maagang nagising si Jean at kumuha ng mga bagay-bagay sa paligid para gawin ang tinuro sa kanya. Nagising si Baldini dahil nagwawala si Jean at dismayado. Nagsinungaling ka! Hindi naman nito nakukuha ang mga amoy! Ano? Pinaamoy sa kanya ni Jean ang mga katas ng mga ginawa niya pero wala naman itong amoy para sa mga normal na ilong ng mga tao. Nang tingnan ni Baldini ang aparato ay nakita niya ang mga sinalang ni Jean na bakal, salamin, tanso, pati patay na pusa. Kung hindi ka ba naman tulunggis, syempre hindi mo makukuha ang amoy ng pusa tulad ng hindi mo makukuha ang amoy ng mga tao. Nang malaman na abnormal pala ang ilong niya at hindi rin pala posible na makuha ang bango ng tao na matagal niya nang inaasam na matutunan, hinimatay si Bugoy. Ilang araw na nakaratay at sinasabing mamamatay na daw siya. Maiyak-iyak si Baldini dahil malulugi na rin siya. Ginanahan ng mga panaginipan ulit si Lemon Girl at nagising. Tinanong niya si Baldini kung meron pa bang paraan kung paano makukuha ang amoy. Natuwa si Baldini nang makita ang pagsigla ni Jean at sinabing, alam ko meron pa pero matututunan mo ito sa Grasse, ang world's perfume capital. Agad na gumaling si Jean at napagdesisyonang maglayag papunta sa Grasse. Kapalit ay mag-iiwan siya ng sandamukal na perfume formulas kay Baldini. Sapat para yumaman siya. Naglakbay na rin si Jean at sa paglisan niya ay gumuho na rin ang tinitirhan ni Baldini at namatay din silang lahat. Ano bang klaseng pelikulang to? Ganyan daw ang mangyayari sa mga hindi pa rin nakasubscribe sa channel na to. Malaya at napapaligiran ng malinis areskong kalikasan ay nalibang siya. Nakahanap ng kuweba na nagkakait sa kanya ng anumang amoy sa paligid na ngayon lang niya naranasan at na-addict din dito ng ilang linggo. Isang araw ay bumalik ulirat, naligo at pinagpatuloy ang paglalakbay. Nang malapit na siya sa syudad ay may naamoy siyang halimuyak ng babaeng paparating. Naadik na naman si Bugoy at sinundan na naman ito kahit saan. Nakarating sa syudad, sa kalye, hanggang sa matunton na ang bahay ng babae.
Sobrang galing ng ninja skills niya dahil galing siya sa akyat bahay gang. Pinagmasdan ang babae at nag-adik na naman sa amoy nito hanggang sa sobrang lapit na nito sa kanya at tinawag na siya ng papa niyang si Anton at sumunod na rin si Laura. Nakakuha din ng trabaho si Jean kay Madam at sa wakas ay natutunan niya na rin kung paano nila kinakatas ang amoy. Ngayon, isang babae na naman ang prospect niya sa taniman ng lavender. Kalaunan ay naglalampungan sila. Kaso nagalit niya ang lalaki nang itulak niya sa hagdan kaya iniwan siya nito. Kalaunan ay may bumalik at akyat. Surprise! Si Jean pala ito. Kinabukasan, nasa loob na ng tangke ang babae para katasin ang amoy niya. Biglang may dumating na delivering marites ng bulaklak kaya tinakpan niya agad ang tangke. Nag-usisa pa ito at balak pang silipin ang tangke. Buti na lang ay dumating na rin si Madam. Pero natanong din ito, ba't mo tinatakpan ang tangke? Kasi po, nag-experiment ako. Baka po mas mabango ang bulaklak kapag hindi nasisinaga ng araw. Inamoy ni Dodong ang sample pero wala naman itong amoy. Sinubukan din ito ni Jean at sang-ayon siya. Bigo ang eksperimento. Pero hindi pa rin siya dito susuko. Nagbayad siya ng pokpok para subukan naman ang ibang proseso. Naiirita na ito sa kakaibang mga pinagagagawa sa kanya. Imbis na bimbangan, binato sa kanya ang pera niya at gusto nang umalis. Kaya napilitan na si Jean na hambalusin siya bago patay. Ginawa na ang proseso at nakuha ang katas ng babae. Ay nakuha ng otoridad na patay at nang subukan na ni Jean na gamitin ang katas ay nahanap nga ito ng aso ng babae. Tagumpay siya! 1 point, 12 to go. Nagsimula na niyang pagmatyagan si Laura. Saktong nagtagu-taguan sila. Mailap pa si Laura tumakbo. Nang matapos ang laro ay hindi na nakabalik pa ang kambal. Natodas na sila ni Jean at nagsimulang katasin. Pinaghanap sila ni Anton buong gabi pero bigo at kalaunan ay natagpuang palutang-lutang sila sa ilo. Naalerto na ang otoridad kung sino ang murderer. Natutuwa din si Jean sa paggawa ng perfume dahil ang dating barumbado sa kanya ay nagiging maamo na sa kanya kapag naaamoy ang perfume. Sa pagdagdag ng bilang ng mga namamatay ay nagpatupad na sila ng curfew. Nagpanik na rin ang mga tao. Ilang magagandang dalaga na ang namamatay at walang pinipili kung anong estado man sa buhay. May mga pinagbibintangan pa sila. Sa wakas ay nakumpleto na ni Jean ang koleksyon at si Laura na lang ang natitira at kukumpletong sangka. Medyo matalino ang papa nito at iniimbestigahan ang kilos ng killer at nararamdaman na maaaring kasama ang anak niya sa mga prospect nito. Kaya nagsimula na nitong paghigpitan si Laura. Ayaw naman ng dalaga ang nakakasakal na restriksyon ng papa niya. Kaya minsan ay tumatakas siya. Pero nasiswertehan niya lang kaya hindi siya nahuhuli ni Jean. Naalerto na pati ang simbahan at sinentensyahan na ang killer. Isang gabi, madadali niya na sana si Laura kaso biglang pumasok ang papa niya sa kwarto at nabigo na naman siya. Napansin ni Anton ang naiwang bukas na bintana at alam niyang susunod na ang anak niya. Agad silang lumikas kinabukasan, papalayo sa syudad at tumuloy sa ibang bahay. Walang problema, naamoy din ito ni Jean at sinundan sila. Samantala, pinaghahanap ni Dodong si Jean at nakita ang aso ng Pokpok na naghuhukay. Nang bungkalin ito ay nakuha pa ng otoridad ang iba pang mga labi ng biktima at nalaman na si Jean ang killer. Si Anton naman sa pag-aakalang safe na si Laura at may kandado pa nga ang kwarto niya ay natulog na sila. Kaso naghahanda na pala si Jean ng obra niya at walang kahirap-hirap na pinasok si Laura. Kinuha pa nga ang susi sa kwarto ni Anton. Hahambalusin na siya ni Jean. Saktong nagising siya. Pero nang makita siya ay hindi ito sumigaw. Nagtitigan lang sila, staring contest. Kinaumagahan, pumasok si Anton sa kwarto niya at bumungad sa kanya ang patay na katawan ni Laura. Nang hina ito kakaiyak. Si Jean naman ay nakumpleto na ang katas ni Laura at nagawa ang obra maestrang perfume niya. Saktong natuntun siya ng otoridad. Tinago sa bulsa ang perfume at sumuko na. Kalaunan ay tinutorture na siya ni Anton kung bakit pinatay ang anak niya. Sinabi lang nitong, kailangan ko lang ang anak mo. Sinigurado sa kanya ni Anton na papahirapan siya sa pinakamalalang paraan hanggang sa mamatay. Dumating na ang araw ng pagbitay sa kanya. Lumabas na ang magtotorture sa kanya at naghiyawan ang mga tao nang kukunin na siya ng mga gwardiya at kalagan. Binuksan ni Jean ang pabango at nang maamoy nila ito ay natilihan at parang naengkanto ng amoy. Dumating rin ang pari para saksihan ang bitay pero imbis na nakakadinahan ay nakabihis pa nga ng magara si Jean at nilagay ang pabango sa sarili at nakasakay pa nga sa karwahe papunta sa kanyang sariling bitay. Kakaibang epekto ng amoy sa mga tao at nahuhumaling ang mga ito at lubos na ginagalang siya. Lumuhod pa nga ang
ang magto-torture mismo sa kanya at prinoklamang inosente siya. Hindi maintindihan ang reaksyon ng mga tao. Walang kumukontra at natutuwa pa nga silang makita siya. Nilagyan ng pabango ang panyo at nang winagayway niya ito ay parang sinasaniban ang mga tao at hay na hay. Lumuhod ang pari at sinabing, isa siyang anghel! Naghiyawan na ang mga tao at sinasamba siya habang pinapanood siya ni Anton na dismayado. Maiyak-iyak na ang lahat sabik sa kanya. Nang pakawalan niya ang panyo sa hangin ay pinag-agawan ito. Langong-lango ang mga tao sa halimuyak na nagsimulang naglaplapan, naghubadan festival at sinundan ng Rated LPG Festival. Biglang naalala ni Jean ang unang babaeng nagparamdam sa kanya ng ganito. Pumasok sa eksena si Anton at balak siyang patayin. Handa nang mamatay si Jean pero nang malapitan siya nito ay yumakap pa nga sa kanya, lumuhod at humingi ng tawad. Lumipas ang ilang oras nang makabalik na sa ulirat ang mga tao ay hindi nila maintindihan ang nakakahiyang pangyayari at hindi rin matanggap sa mga pinagagawa nila ay binura ito sa kasaysayan. Dapat may sisihin tayo! Kaya napili nila si Dudong at pinitay. Umalis ng malaya si Jean at ngayon ay makapangyarihan na siya. Kaya niyang pasunurin kahit sino, kahit ang pinakamakapangyarihang tao pa sa mundo at matanggap ang pagmamahal ng sino man. Pero bumalik na lang siya sa bangketa kung saan siya sinilang. Binuhos ang perfume sa sarili na humaling ang lahat ng nakapaligid sa kanya at napagkamalan siyang anghel at dinumog siya ng maraming tao at pinagfiestahan hanggang sa maglaho siya at damit na lang ang natira. Kinabukasan ay parabang wala ding nangyari at lumipas ang maraming panahon ay nakalimutan na din ang eksistensya niya sa mundo. Naiwan ang lalagyan na may natitira pang isang patak. Gusto mo bang maamoy ito? Eh hindi ka naman nakasubscribe. Ano ang pinakamabangong amoy para sa'yo? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe ka na kasi baka bukas malugi na tong channel na to.